Rika, 19. Ikaw, 19. Si Jamela, 19. Puro kayo 19, ah. Naka-19 ko pa lang Siguro, po. mga targeting ko yan, Oli, mga 19. Scout ako ni Kuya Pula, ng member ng Team Pahuway. Grabe yung bullying sa akin ng elementary kasi nga si mama nagtitinda ng isda. Then ako, before ng elementary, nagtitinda din ako ng isda. Grabe yung bully sa akin. Karanasan niya palang matulog sa tabi ng kalsada kasi yung bahay nila is baha. Yes, so, po. hindi sila makapunta doon or wala talagang tutulugan totally. So, nagtiis sila sa tabing kalsada. Kung naranasan ko na nag-aaral ako, uwi ako, baha yung bahay, gagawa ko ng project, kahit baha, lulusong pa. Grabe yung hirap kung saan ka makikipagpalit ng damit, kasi baha nga, kung saan ka makikitulog. Grabe yung hirap namin. May times na umiiyak ako. Yun, doon ako na-challenge na paano to, dapat pumunta ako doon. Minsan nga napapabayaan ko na sila. Nung dumating po kasi yung Pahuway, super nagbago yung buhay ko. Yung nagastos po dito ay umaabot ata ng 1.6 million. Be blessed and be a blessing to others. Tao po. Alright, hello! Pwede po pumasok? Pwede po. Alright guys, pasok tayo. Pasok po kayo. Alright, pasok tayo. Napakaganda doon. Tara, set up ka lang. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, may bago na naman nga tayong i-interviewin. Ito ay isa sa beneficiary ni Kuya Noli sa mga pabahay project niya before. So ayan, Miss Chinchin! Hello po! Ayan, magandang hapon. Yes, napakaganda na kaya guys, kakatapos lang namin mag-vlog, mag-live. So pagpasensya niyo na itsura ko na tumabay ako kay Chinchin. Parehas naman tayo maganda. Sabi niya, wait lang, mag-ayos na ako. Akala ko mag-ayos ng bahay, pala mag-ayos ng itsura. Sana pala naligo muna ako. Nakakahiya tumabi. Hindi naman po. So ayan, sa mga hindi nakakakilala sa'yo, pwede ka ba magpakilala? Hello po, ako po si Chinchin. Binansagan pa ako ni Kuya Noli na tinawag akong Chinchin kasi Chinchin. malapit din naman sa palayaw ko. So, Chinchin na yung pinangalan sa akin. And scout ako ni Kuya Pula, ng member ng Team Pahuway. And paka-scout sa akin, sinuportahan naman ako ni Kuya Noli. And yun, nagkapabahay na ako. So, ayan, Chinchin yung binansag sa'yo ni Kuya Noli. Pero ano yung totoo mo pangalan? I-elevate ko ba? Okay lang naman. Yung totoo ko palang pangalan ay Juvy. J-U-V-Y. Juvy? Akala ko Juvy. Juvy po. So, ang totoo niya palang pangalan is Juvy. So, guys, pasensya na kung medyo maingay. Sobrang lakas ng ulan ngayon, guys. Bagyuhan ngayon. Sa mga nasa Pilipinas, alam niyo naman na may super typhoon ngayon. Bagyong Nando pa din yata. So, ayan. Nandito pa din kami sa Bicol. So, Si Papa. so, ayan. Nandito kami nga pala sa pinagawang bahay ni Kuya Noli. Yung pinagawang bahay ni na Chinchin. So, ayan. So, paano ka nga ba na-scout or paano ka nakilala ni Kuya Noli? May friend si Kuya Pula na member ng Team Pahuway. Si Alamid Striker. Yung friend niya, nagtanong si Kuya Pula kung sino yung pwedeng ma-scout, na nag-aaral, sino maigi, tapos pwedeng matulungan. Then yung friend na yun ni Kuya Pula kasi yung friend ni Kuya Pula, magkasama sila sa nagkatrabaho sila before sa guard. Then yung friend na yun nilapitan ni Kuya Pula, friend din naman ng papa ko. So connected sila. Then yun, sa akin pumunta yung friend ni Kuya Pula. Sa friend naman ni Papa, kilala naman ako. Then pinuntahan ako, tapos tinignan yung bahay namin, tinignan yung situation namin. Then after that, dinag na ako ni Kuya Noli. Yun. So, ayan. Karamihan siguro ng namimit ni Kuya Noli or binablog niya, si Kuya Alamid Striker yata ang nag-scout. Oo, nag-scout ako. So, siya talaga yung taga-scout ni Kuya Noli. Tsaka si Rika. Siya din ang nag-scout sa kanya. Ay, hindi pala. Basta parang si Kuya Alamid din yung kanyang tulay kay Rika. So, ayan.
Lakas ng ulan guys, sa pasensya na po talagang maingay. Sobrang lakas talaga ng ulan. So, ayan. So, nandito nga tayo sa bahay na pinagawa ni Kuya Noli. So, kamusta ba yung bahay niyo before o yung buhay niyo nung wala pa tong bahay na to? Yung buhay ko before, hindi kasi, hindi tawag doon, hindi ma-express ng word by word. Kasi grabe yung hirap na nadaanan ko before, bago ko nakatungtong dito. Kasi yung bahay namin, ayan, hindi medyo sira-sira. Then kahoy po yung bahay namin before, kahoy. Then si mama po nagtitinda ng isda, then ako naman po nag-aaral. Si papa naman po mangingisda. Then nung nakita ni Kuya Noli yung situation ng bahay ko, yung situation ko, ng family ko, doon po, naawa po si Kuya, kaya pinag-pursige niya po talaga na tulungan ako, na pabahayan ako. Kasi grabe po yung sitwasyon namin before. Naranasan ko ng kasi maliit pa lang ako, sinasama na ako ni mama, nagtitinda talaga kami ng isda. Yun, sinasama ko ni mama, maliit pa lang ako. Then, after nun, mag-high school na ako, sabi ko, mag-focus na ako mag-aral. Tapos si mama na lang yung magtitinda ng isda. Tapos, elementary pa nun, inaanuhan ako, pinagtripan ako na amoy isda, ganyan. Grabe binubuli ka? Oo, grabe yung bullying sa akin nung elementary kasi nga si mama nagtitinda ng isda. Then ako, before, nung elementary, nagtitinda din ako ng isda. Grabe yung bully sa akin. Then, naranasan ko rin magtinda ng kangkong. Yung maliit pa lang ako niyan. I think, tapos na yung bagyo, bago pa lang magbagyo. Kasama ko yung mga pinsan ko, nanggagakangkong kami, tapos pinapabenta namin sa palengke. Umuulan doon, pero masaya naman. Oo, kaya wala naman akong dapat ipagkahiya sa trabaho ng magulang ko. Tapos sa naging trabaho ko before, yung maliit pa ako. Grabe bata pa lang, rakitera na. So yan. Pag naalala mo talaga parang nakakatuwa din naman na naranasan mo yung mga ganun ba? Oo, saka naka-advantage lang naman nun kasi natuto kong magsikap, natuto kong dumiskarte sa buhay. Kasi may mga mayayaman na hindi marunong dumiskarte, hindi marunong magsikap. Kasi mayaman na sila, wala na silang intindihan. Pero ako, grateful ako kasi natutunan ko kung paano maghanap buhay din. Yun. Ang gandang babae na, madiskarte pa, suka pa. Ay, matanong ko lang, ilan ka na ba? 19 ko pa lang po. Bakit lahat na ini-interview? Puro 19. Si Rika, 19. Ikaw, 19. Si Jamela, 19. Puro kayo 19 ah. 19 ko pa lang siguro, po. ang mga target ni Kuya Noli, mga 19. Kuya Noli! Talagang target eh, no? Dahil joke lang, shoutout Kuya Noli. Tsaka, sinabi din ni Kuya Noli na maganda din interview ito si Chinchin dahil ngayon sa lagay ng buhay nila before. So, ngayon lang pinasa ni Kuya Noli yung video ni Chinchin dati. Yung napanood ko, sumakay kayo nun sa bangka kasi baha. Opo, grabe yung grabe yung hirap ng situation kasi high school and college. Kasi yung bahay namin sa baba, pag umulan lang ng malakas or what, as in babaha agad. Tapos sumagbog yung Christine, na-wash out yung bahay namin. As in wala talagang natira. Tapos nung ngayong college ako, naranasan ko na nag-aaral ako, uwi ako, baha yung bahay, gagawa ko ng project, kahit baha, lulusong pa. Grabe yung hirap kung saan ko magpalit ng damit, kasi baha nga, kung saan ko makikitulog. Grabe yung hirap namin. Then, nung Pasko hanggang January, nakita mo po yung yung bypass, yung mahaba doon. Doon po sa gilid kami natulog. Doon po kami natulog. Doon kayo natulog sa tabi ng kalsada kasi Yun doon sa, di ba po, may yung flood control po, yung malawak na bypass na pinag-aanuhan na. Doon po kami nagtarapal, tapos doon po kami naranasan ko po na doon matulog, doon muna habang baha pa doon sa baba. Doon, naranasan po namin yun. So, naranasan niya palang matulog sa tabi ng kalsada kasi yung bahay nila is baha. Yes so, po. hindi sila makapunta doon or wala talagang tutulugan totally. So, nagtiis sila sa tabing kalsada. Wala ba kayong mga ibang kamag-anak dito na pwede niyo tuluyan? Kasi yung mga kamag-anak ko po, same lang situation din ko po eh. Kaya yung flood control doon na maliit, nung pinag-renovate na malaki na, na pinagbibisitan na,
inanuan na ng mga car, ng mga vehicle. Doon sa gilid nun, doon talaga kami nung parang nagbahay-bahay ng tarapa, tapos doon yung ibang gamit. Oo, para, may vlog na rin si Kuya Noli sa akin eh. Kaya, yun, grabe yung hirap na nadaan. Kailan to nangyari? Recently lang? Ngayong last, nung last December. year na. December and January. Doon, naranasan ko talaga din matulog. Pag umuulan naman, syempre, basa yung baba. So, kompleto pa naman kayong pamilya? Kompleto. Kahit ganun, thankful pa rin ako kasi kasama ko yung pamilya ko. Buo pa rin kami. Grabe din pala pinagdaanan ng babae to. Yes. Kaganda-ganda ng mukha, pero ganun yung pinagdaanan sa buhay ko. Natulog sa tabi ng kalsada. Ang dami ko naranasan. So, ayan. And, kailan sinabi ni Kuya Noli na ipagpapagawa ka niya ng bahay? Sabi niya po sa akin, hindi ko matandaan kung kailan, pero sabi niya sa akin, maghintay lang ako kapag may nag-sponsor sa akin na magpabahay, mapabahayan ako. Kaya, siguro almost mag-1 year akong naghintay bago ko na mapabahayan ng ganito. Sabi ni Kuya Pula, sige lang, maghintay ka lang, dadating yung tamang panahon para sa'yo. Kasi kung para sa'yo yan. And grabe yung hintay ko kasi may nauna ako, tapos may blinag. Then, yung nauna ako, tapos yung sumunod sa akin, yun yung mga naunang pinabahayan. Tapos sabi ko, sige lang, go lang. Kasi sa inyo yan. Kaya worth it naman yung tagal ng paghihintay ko kasi grabe naman yung blessing na dumating sa buhay ko. Guys, kung may pagkakataon, pero nakapanood yun naman to sa vlog ni Kuya Noli. Sobrang ganda ng bahay nila ngayon, ni Chinchin. So, sabi nga nung unang beses namin makita ni Maruko, sabi, wow, grabe magpabahay si Kuya Noli, dahil ba nag-ibang bansa. Grabe guys, talagang second floor, lahat halos ng pabahay ni Kuya Noli. Lahat ng binisita naming mga pabahay niya, halos second floor. Dito lang hindi kina Jamela. Jamela ba ka? Opo, Jamela. Pero maganda din naman yung bahay nila. So, grabe, hindi talaga basta-basta masabing may pabahay lang. Talagang maganda. Yes. Diba? Quality nga. So, ayan. And ano nga palang reaction mo nung sinabi ni Kuya Noli? Or anong naramdaman mo agad or naisip mo nung sinabi niya may budget na pagpagawa ng bahay? Siyempre, actually talaga, ayoko umiiyak lalo na kapag sa maraming tao. Pinipigilan ko talaga yan na umiyak kasi parang hindi naman parang independent to kasi umiiyak, ganyan. Pero actually talaga, super happy ko na, ayan, eto na yung dream ko na mapabahayan ako, mapabahayan yung family ko, na hindi na kayo magsasacrifice sa baha. So eto na, super happy ko talaga nun. Anong sabi ng pamilya mo nung nalaman? Natutuwa sila kahit yung mga relatives ko, mga pinsan ko na nakaramdam din ng paghihirap kasi alam nila yung sitwasyon namin. So, happy sila. Sobrang nagpapasalamat sila. Lahat ng mga auntie ko, ayan. So, sabi mo, yung mga relatives mo din, parang same situation kayo before. So, dumating ba yung time na sinabi ng relatives, uy, kami din, sabihin mo, pabahayanan din kami. May ganun bang tayo? Wala naman. Sa pag ganun kasi, may narinig man ako, pero sabi ko, in-explain ko sila kung ano ba yung dapat kong sabihin or gawin kasi nga, syempre may mga pagkakataon yan and kung para sa kanila, edi para sa kanila kasi dadating din naman yung time na para sa kanila. Sabi ko, sige lang, laban lang ako, naghintay ako, pero yun, worth it yung paghihintay ko. So, kailan ba nagawa tong bahay na to? Tanda mo ba? Yung mismong date? Yung start ko ng pinatayo po tong bahay, December na po. Tapos, kailan kayo talagang dito na kayo tumira? Nung mismong pakatas ng house blessing, yun eh? July? July ba yun? July 8 po kasi ako nagpa-house blessing. So, nasa July
15, na ganyan. Basta lumipat na po kami dito. So, bago lang. Ilang buwan pa lang kayo dito na... Yes po. Opo, July, August, September. Mga 2 months. 2 months pa lang. 2 months pa lang pala sila dito na... Yes grabe. po. Ang ganda talaga ng bahay nila. Pwede ba makitulog dito? Sure. May bagyo pati. Kaya, grabe ko si Kuya Noli. Kuya Noli, isa mo na. Gawin mo na ako isa sa beneficiary mo. Nananawagan po sa mga sponsor ni Kuya Noli. Joke lang. So, ayan. Ano palang feeling mo nung sinisimulan pa lang tong bahay? Yung habang tinatayo siya? Yung ongoing pa lang itong bahay? Tinatayo pa lang tong bahay. Super happy ko na kasi eto na, nakikita ko na yung hinihintay ko na, ayan, maghintay lang ako. Grabe, yung mga kapitbahay nga, nung mga ongoing pa lang to, nakikita pa lang na, inano to, sabi nila na, ang swerte mo nga kasi ganyan, tingnan mo, may bahay ka na ganyan. Kaya super blessed ako na nakikita ko na, eto, ganito pala na magkaroon ng sariling bahay para sa family ko, ganyan. Kasi never ko pang maranasan na magkaroon ng ganitong bahay. So, nakita ko kanina, nadaanan namin ni Kuya Noli, dun yung bahay niyo malapit sa Bato Lake, tama? So, di ba, dun ka na lumaki? Tapos, ibang lugar tong pinagtayo ng bahay mo. Ano naman feeling mo na bago ka lang dito? Parang wala ka pa talagang totally kilala sa mga kapitbahay mo? Bago ka lang dito or may kilala? Hindi po. Actually po, maliit pa lang po ako. Makakilala na pa ako ng mga kapitbahay. Kasi po, yung napangasawa po na taga dito, yung kapatid po ni Papang lalaki, tapos si Tita Megan, si Ate Bidang, yun po, mag-asawa po. So, nung maliit pa lang po ako, isa pa lang yung anak nila, wala pa silang anak, hinihiram po ako niyan kay mama. Pinapapunta ko dito, inaalagaan ako dito. Actually, sila Jamela, yung mga kapatid niya, naging kalaro ko yan kahit saan dito. Kaya wala close na close siya sa mga taga dito. Opo, kaya kilala po ako ng mga taga dito. Isa pa yun sa naging dahilan kung bakit dito itinayo yung bahay. Dito bumili ng lupa kasi may mga kakilala naman kayo dito. Sinong namili ng location ng bahay na to? Actually po, nung una pong naghahanap na ng lupa, si Kuya Alamid po yung kasama ko. Then, yun, kahit saan ko yung makapunta, makahanap lang ng lupa, sinasakto lang sa budget para matayuan na ako ng bahay. Pumunta kami San Vicente doon, tapos naalala ko, dito pala kay Tita, dito pala kay Ate Bidang meron. Then, yun, tinanong namin si Kuya Noli na dito na lang, tapos sakto naman sa budget. So, kaya dito kami na total may close rin naman kami. Saka wala na kaming ibang mabilihan ng ibang lupang available. Tsaka mahirap. Ang mahal kasi talaga sa sa mga ibang sa highway. Kaya dito, saka mapayapa yung lugar. Tsaka good thing na may mga kakilala siya. Hindi yung mahirap yung sa ibang lugar tapos wala kang kilala, hindi mo kilala yung mga ang hirap mag-adjust. Baka mamaya may masasamang loob pa sa nakapaligid sa'yo. Good Dito, thing na tiwala naman ako dito. So, talagang plano ni Lord na dito kayo mapunta. Will ni Lord. Grabe. So, ayan. Paano mo pinagsabay yung... Nag-aaral ka ngayon, di ba? Opo. So, paano mo pinagsabay yung school mo tsaka nung habang ginagawa ito? Kasi nung ginagawa to, bisita ka dito or nakatuto ka din dito sa habang ginagawa. So, paano mo sila pinagsabay? May times na umiiyak na ako yan kasi hindi ko talaga minsan ma-manage yung time ko kasi as a college student, ang daming kailangan gawin, requirements na ipasa, tapos may responsibilidad ako dito na i-entertain sila kasi sila yung gumagawa ng bahay ko, sila yung tumutulong sa akin. So, grabe yung hirap yung time management na binibigay ko. May times na umiiyak ako. Yun, doon ako na-challenge na paano to, dapat pumunta ako doon. Minsan nga napapabayaan ko na sila. Kuya, pasensya na, ganyan, wala ako kasi may gagawin ako sa schools. So, grabe yung hirap. Masabi ko grabe yung hirap. Nandun na talaga yung challenges. Sabi ko, hatiin ko ba yung katawan ko? Kasi
may times din kasi na may problem, nagkaka-problem sa family ko, sa financial, sa schools, may mga kailangan ipasa, tapos dito pa, kailangan, kasi ang dami nilang vlogger, tapos syempre, bawat isa kanila nilalapitan ko para may vlog sila, and so what. So, grabe yung hirap na napagdaanan ko, pero praise God at nakaya ko naman. So, matanong ko lang, anong year mo na and anong course mo? Second year na po ako. Second year. Nag-take po ako ng Bachelor of Arts in English Language Studies po. Wow. Kasi dapat talaga hindi ko yun kukunin. Dapat talaga mag-tourism ako or mag-nursing. Kaso, dahil sa wala man nga kaming budget, wala man pang paaral si mama nagtitinda ng isda. And alam ko naman yung sitwasyon na hindi niya ako kayang paaralin ng ganun kasi yung tuition. Kaya kinuha kong course yung walang babayaran. Kaya ako tinake yung AB English. Saka okay lang naman kasi broader naman yung course na yun. Pwede kong mag-ibang bansa, pwede kong mag-teaching, ganyan. So, ang nagpaparal sa'yo is yung magulang mo pa din? Yes po, yung magulang ko pa rin. Pero yun nga, may times talaga na pag walang-wala. Kasi may dalawa po akong kapatid na pinapaaral din ng magulang ko. Hindi mo naisipan mag-vlog? Naiisipan ko po sanang mag-vlog, kaso hindi po masyadong kaya ng time ko. Hindi pa kaya ng time ko. Pero siguro, kapag will ni Lord, kapag may time na ako, yun, sana supportahan niyo po ako. Maganda din na mag-vlog siya, nandito na yung community, kilala niyo na yung community niyo, tsaka magaling siya magsalita guys, bagay sa maging vlogger. Hindi naman. Alam mo ba, nung elementary ako, pangarap kong trabaho, news anchor. Oo, tapos dito ako nauwi sa pag-vlog. Hindi naman nagkakaalayo di ba? So lalo pa ngayon, gato yung mga content natin, mga interview, hindi naman siya nagkakaalayo. So parang tinadhana talaga ni Lord kung ano mga nangyayari talaga sa atin. So mali mo naman in the future, mag-vlog ka na din. Oo. Tingnan natin. Ayan. May message ka ba sa team Pahuay? Sa team Pahuay mo? Wala pa si Kuya Noli. Sa team Pahuay. Nung dumating po kasi yung team Pahuay, super nagbago yung buhay ko, nakilala ko sila, nagkaroon ako ng mga kuya. Kasi lahat sila lalaki, so grabe yung bond na nabuo namin. Kaya thankful ako kasi once na may problem ako, kapag wala man si kuya, sila yung nalalapitan ko na, kuya, paano pag ganito? Kuya, ganito, pwede pong ganito, na ganyan. So, sila talaga yung naanohan ko. And, ang sayang kasama. Love trip talaga silang kasama. Ang kukulit talaga nila. Kaya, hindi mo sila super close ako sa kanila. Kaya minsan one times nagigilty ko kapag minsan wala ako doon, na may ganap, wala ako doon. Sabi ko, wala ako doon. Parang nakakaano syempre, di ba, wala ka doon. Wala yung support mo doon, tapos ako nandun sa school. Super kaya yun, thankful ako sa lahat ng mga kuya ko. Kasi grabe din sila mag-advise. Ayan, sa lahat ng Team Pahuay, ayan, thank you so much po talaga sa inyo. Kasi sila din po yung nag-build ng house ko Sila yung nag-build. Sila yung mga labor. Lahat ng mga pagod nila dito. Ay, super thankful ako kasi kahit mainit o man or minute, nandun yung support nila sa akin para mapabahayan talaga ako. Saludo sa Team Pahuay. Yes. Sa mga ginagawa nila. Marami pa silang ongoing pabahay projects. Isa pa doon yung kay Crystalline. Yes. So, ayan. Tapos, may time ba na namimiss mo yung lumang bahay niyo? Yung lumang bahay po namin. Minsan po, dumadalaw po kami doon. Kasi, nandun din po yung lahat ng mga memories na pinagdaanan ko po. Doon ako lumaki. Pero, yun nga, namimiss ko man, pero dito, mas happy na ako dito. Mas masaya na dito. Pero hindi po namin yun pinatanggal. Hindi, nandun pa rin po. Nandun pa rin yung dati yung bahay. Yes, pero wala po. nang nakatira. Wala lang. Kapag gusto namin magbaba, pag hapon, pumunta kami doon, tapos maglakad-lakad. Ano ba yun? Sarili niyong lupa or nakitayo lang kayo doon ng bahay? Nakitayo lang po. Wala pa kaming sariling lupa. So, ayan. Masaya ka na ba dito sa bagong bahay niyo?
Super saya ko po dahil yun, nandito na po yung yung masasabi ko talaga, peace, kapayapaan na meron ako. Kasi pag baha, hindi na ako hindi na ako mag-worry kung paano, ibabalot na naman yung mga gamit, pupunta doon, balik na naman, aalis kang may bahay, babalik kang wala, di ba? Super grabe yung hirap, kaya dito, super saya ko na po na, yun, hindi na po ako nag-worry kapag katulad ngayon, umuulan-ulan, doon baha na naman doon, pero ako dito, chill na lang, ayan. So, since 2 months pa lang naman sila, hindi pa naman talaga sila inaabot nung, hindi pa ngayon talaga bagyuhan. Pero if ever man na dumating na yung bagyuhan, katulad ngayon, magsisimula na yung bagyuhan time. If ever man, sa tingin mo, dadating yung time na nandun yung trauma na na iisipin mo na, uy, baka bumaha, magbalot na tayo ng mga gamit. Sa tingin mo, dadating yung time na yun na if ever man bumaha dyan, yung babalik sa'yo yung mga memories ko doon sa lumang bahay. Siguro opo, kasi nandun na yung trauma Siyempre, babalik at babalik pa. Tapos, nag-worry din kasi ako dun sa mga relatives ko doon. Kasi mga nandun pa, kahit na nandito ako. Siyempre, inisip ko pa rin yung mga relatives ko doon na, ayan, baha na naman, paano na naman sila. Pero sinabihan ko sila na welcome sila dito. Sabi nga ni Kuya Alamid na, sige lang, magpatuloy ka lang hanggat may space. Magpatuloy ka lang. Kasi, nagdating ka rin naman sa sitwasyon na ganyan, naiintindihan mo yan. Sabi nga is, kung kaya mong tumulong, why not? Diba? Be blessed and be a blessing to others. Amen. So, yeah, pwede bang maitanong, if ever man, pwede mo namang hindi sagutin if ayaw mong sagutin. So, pwede bang matanong kung magkano yung nagastos dito sa pabahay project na ito? Actually po, sinabi po yan ni Kuya Noli no house blessing po. Yung nagastos po dito ay umaabot ata ng 1.6 million. Kasama yung lupa? Yes po, kasama na po ata yung lupa doon. Grabe. Grabe nga. Hindi ka ako makapaniwala. Oo, no? Bibigyan ko ng 1.6 million na na bahay. Grabe. Diba? Napaka-blessing talaga. As in, blessing na blessing. Ginamit si Kuya Noli at ng mga sponsors, pero galing talaga yung kay Lord. Yes. So, ayan, wala na naman tayo masyadong katanungan and may message ka ba kay Kuya Noli? Meron syempre. Gusto ko lang sabihin kay Kuya Noli na thank you so much sa lahat ng pagsuporta sa akin, Kuya. Sa simula pa lang na walang-wala ako, na linag mo ko. Nandun yung support mo na, sige lang, maghintay lang kasi kung para sa'yo yan. And hanggang sa dumating yung bahay ko, yan, natulungan mo po ako. Gusto ko lang pong sabihin sa'yo na nandito pa rin po ako, palagi nakasuporta po sa iyo at ang family ko. And gusto ko rin pong sabihin sa'yo na naway madami ka pa pong matulungan ng mga angels at mga taong nangangailangan ng tulong. Naway maging blessing ka po sa iba, ikaw ang maging tulay para matulungan din po yung mga taong gustong abutin yung kanilang mga pangarap sa buhay. Yes, parang ako yung naging guest. Matanong ko lang, sumali ka na ba sa mga beauty pageant? Hindi. Pero ayaw mong itry? Ayaw ko bang itry, hindi kasi ako nagsusot ng swimsuit. Bagay sa kanya sumali sa mga pageant, guys. Matangkad, maganda, tapos magaling sumagot. Bagay na bagay yung Siguro po kapag may confident na. Para naman meron naman talaga. Kaya mo, parang ako nga yung naging guest mo. Nakakaya agad. So, maraming salamat kay Chinchin. And ayan, kasi hindi ko alam kung paalis na din kami mamaya or tomorrow ng maagang-maaga. So, maraming salamat. At isa si Chinchin sa nag-entertain sa amin dito sa sa lugar ni Kuya Noli. So, nice to meet you and hope to meet you again. And gusto ko lang idagdag na nagpapasalamat din ako sa lahat ng naging sponsors ko, sa lahat na naging viewers and supporters ko simula pa lang. Ayan, thank you so much po sa mga nag-sponsor po sa bahay ko, si Kuya Jojo. Thank you so much po, Kuya, dahil nakita mo po yung sitwasyon ko, sinabi mo nga po sa akin, kaya mo po ako tinulungan. Ayan, thank you so much po dahil sa patuloy na pag-support. Napabahayan ako ng ganito, binigyan mo ako ng lupa. Maraming salamat po. And also rin po sa lahat ng supporters, ayan, hindi ko po
abot yung mga pangarap ko, yung pabahay na ganito kung wala po yung supports nyo. Yan. Thank you so much po. Maraming salamat din. And thank you din po kay Ate Hazel sa pag-interview sa akin. Naway maging isang inspirasyon din po ako para sa inyo na patuloy lang na lumaban at wag mawalan ng pag-asa. Maraming Thank you salamat po. sa pagpapayag sa aking interview. Si Ate. Pwede ba yung boses ko na lang yung marinig? Ay. Napakaganda. Pero seryoso, sana makapag-vlog ka din. Yes. Dahil sa'yo yung opportunity. So guys, support niyo siya. Yes, Pilitin niyo siyang support ako. mag-vlog. sa mga vlog ni Kuya Noli, mag-comment kayo. Mag-vlog ka na chin-chin. Pagtarin niyo ng comment na gano'n. Ayan, mangyayari yan. Yes. Talaga yan. Sayang din kasi yung opportunity and maganda din naman yung community niyo. Sabi nga ng sponsor ko, mag-vlog ka na. Diba? So, ayan, hanggang dito na lang aking vlog. Yes Thank you po. so much Thank you din again. po. Thank you. Ayan. God bless po. Ayan, Thank you guys. so much Hanggang po. dito na lang aking vlog. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Ayan. Natapos din.